O panoorin natin 'to, si ate galit na galit. Kapitbahay daw ni Martin Romualdez daw, may matinding revelasyon. Panoorin natin, Sabihin ng mga Nepo babies nyo na wala kami ambag sa taxes, we are taxed heavily. Can you imagine sa Southeast Asia, ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking merong value-added tax. I can tell you a story of how I got in. Yesterday, I was from Cebu. I bought a ticket to go. It's 2,100 pesos and few centavos or something. I got taxed. It's 340 pesos. I got an angkas going to the Pier 4 in Cebu City. I got taxed again. I bought soft drinks. I bought bottled water. I bought Wi-Fi subscriptions. Sa Marco, I got taxed again. Putang inang value-added tax. Ang dami. Just try to imagine if a single Filipino is paying at least 200 pesos of value-added tax on a daily basis. 200. Multiply it by 100 million. Ang yaman ng Pilipinas. Pero lumabas kayo! Mga butangin na nyo! kita mo galit na galit, Kasi itong mga congressman talaga, puro kurakot, tax na ina mo. Mga congressman, tax na ina nyo, Tigas ng mga mukha yung mga congressman. Mga nakakapal na mga, I do not understand. I cannot wrap my head around the fact. Paano nyo naiisip? Paano nyo hindi naiisip kung gaano kayo immoral? Kung gaano kayo kademonyo? Nagpapakasasa kayo sa perang hindi inyo? Tumakbo kayo para malingkod. Just reminding you, sir and ma'am, tumakbo kayo para maglingkod, hindi para magpaglingkuran. And don't start with us honoring, telling you, addressing you as honorable. Kasi between you and the taong bayan, you are the least. You are the least organization with honors. With honors, you don't have any, zero. You don't have in any honors, wala kayong mga moral, wala kayong mga immoral, kayo mga makakapal. I am so frustrated, I am so angry beyond angry, nakakaputang ina kayong lahat dyan sa House of Representatives. Mga mamatay na sana kayong lahat, tabahan kayo ng kidlat. Super ang pangbababoy at panggagoy sa mga Pilipino. You're treating us like an idiot. Don't have access to information. You are treating as someone as imbecile. Tumukat ngayon at sunugin ang mga kaluluwa nyo dahil napilok kayo sa impyerno, mga putang ina nyo. Ay naku, mga congressman yan, buhay pa yan, sinusunog ni mga kaluluwang mga hayop na yan. Sana dumating yung karma nila, yung magka-cancer sila, stage 4, no? Ito, mga drivers, mga minimum wage earners, sila ang nagpapakain sa'yo. Nagpapakain, kami ang nagpa-fund ng lifestyle nyo. Mga putang ina, anong ginagawa nyo dyan sa Senate? Anong ginagawa nyo dyan sa Congress? Are you just doing login and log out and that's it? No! We demand that you work diligently, you work morally, and you work hard for the Filipino people, for you to earn our trust, because you don't deserve our trust and respect. I don't think so it's gonna happen anytime today. Mga makakapal ang mukha nyo. At sa mga kababayan nating police and armed forces of the Philippines, sir, with all due respect, I know naiipit kayo. Naiipit kayo kasi ang chief of command nyo nakakaputang ina. But then you're bound by your service, and you're bound by your contract, and you're bound by your employment. But please, this is beyond insane. This is beyond insane! Putang ina! This is beyond insane!
sasakyan nyo? Hindi nyo sasakyan yan. Sasakyan namin yan. Dahil kami ang nagbabayad ng mga sasakyan nyo. Ilang sasakyan gusto nyo? Mga putang na nyo. Ilang bahay sa Forge Park ang gusto nyo? Napakahirap namin. Dahil ninanakaw nyo ang pera na para sa amin. We're not asking for private jets. We're asking for Balenciaga just like your wife and mistresses. We're not asking for Chanel. We're not asking for travel abroad in Europe, in Edinburgh, in Scotland, in Italy, in Paris. We don't want that. We just want the basic services. Working hospitals with medicines and with working medical professionals. Paid by Filipino taxes. Yun lang. Bare minimum lang. Basic standard, hindi nyo maibigay? What kind of employees are you? Bumaba kayo dyan. Isarado nyo yung Kongreso. Walang naman sa mga Filipino. Walang naman. Zero contribution. Pinapalamon lang namin kayo. Magkakapal ang mukha nyo. Sino na nandiyan? Pinapalamon namin kayo. Wala kayong ambag. Wala kayong ginagawa. Hindi kayo nagtatrabaho. Nagnanakaw lang kayo. Araw-araw. Congressman mga congressman, araw-araw pala kayo nagnanakaw dyan Mahiya kayo, mahiya. Kung merong hiya, problema, mga walang hiya yan Kakapalan ng mukha. Yun lang ang nilalakaw nyo. Sino ang nagtatawagan ng Kongreso? Putang ina mo! Pinapalamunin ka! Kung merong batugan at palamunin, hindi yun ang mga standby. Ang palamunin at batugan ay nasa Kongreso. Mga putang ina ang kakapal ng mukha. Magmi-meeting kayo sa Malacanang? Mag-order kayo ng buffet? Ng steak? Ng caviar? And for what expense? From our hard-earned taxes. You're working hard. Pera mo ang ginagasto ng mga putang inang ito ng nasa Kongreso. Isa Kongreso. Walang bagyan sa Pilipino. Putang ina. Harapin niyo dito. Harapin niyo mga coward kayo. Mga coward, mga walang bayag. Mga walang bayag. Nagtatago kayo sa inyong mga security. Nagtatago kayo sa House of Congress. That is our hard-earned. That building, we paid for that. Those guys, we paid for that. Maybe even the air you fucking breathe, we paid for that. The very least that you can do is to provide the basic services for ordinary people. Yeah, you are so fucking incompetent that you don't know how to do that. Parang kaklase ko ng elementary. Ano sa klase? Hindi natikinig, bobo na nga, hindi pa nag-aaral, pumupunta lang sa paaralan para sa baon. Ganyan ang Kongreso natin. Bakit pa natin mga putang ina? Ito, pakiusap ko sa mga kababayan ko. Dalawa, I have two requests from my fellow Filipinos. Una, please, let's have a fucking standard when it comes to voting. Tingnan mo si Lito Lapid. Quiet as a mouse. Hindi namin binoto yan. Tingnan niyo si Lisa Ontiveros. Diba? Ang ingay. Nakakahindi. Pero flood control projects, she's quiet as a fucking mouse. Okay? Eto, viral mga video ko. Tito Soto, my God, here, I'm here. I'm fucking Tito Soto. I'm here. And I'm gonna say it again. What makes you qualified to become the Senate President? You don't belong there. You belong in Itbulaga. You
concise introduction. How are you gonna enforce, amend, approve laws? Being a politician is very it's being very technical. Kapag bobo ka, umalis ka na dyan. Oh, Tito Soto, pang itbulaga ka pala, ah. Kung bobo ka, umalis ka na rin, ah. Huwag ka nang bumaba ka na yan sa, ay, naku talagang, kasi graduate yan ng Wambol University. Wambol University. School vocal talaga to eh. Saka yan, tuta ni Tambaluslos. Andun yan, mga ninong yan eh. Ni Arjo, Atayde, saka Mendoza. Mga ninong yan, kaya magkabatak yan dalawa na yan, ni Tambaluslos. Saka Tito Soto. Ay, naku. O, hanggang dito na lang. O, eto, pambansang loyal to. Mag-subscribe po tayo, ha? Umiram lang ako ng video. Ha? Wow.